Libra, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itin natin ang energies ng inyong love life ngayong July 2024. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So let's see, Libra. Unahin natin mga in a relationship na Libra. What's going on sa relationship ninyo? Libra. Okay, that's your energy. Justice. I think you will be spending more time with your loved ones, with your romantic partner, by traveling together or spending quality time together. Meron ditong bumabawi, no? So, pwedeng ikaw yung bumabawi sa person mo or sa family mo, or maaring yung person mo or person mo bumabawi sa inyo, ng family nyo. There is someone here na very contented sa kanyang buhay. So you may be dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or kaparehang mong Libra. Meron ding fire sign energy rito. Aries, Leo, Sag. You will do some fun things together, no? Yung tipong road trip, yung iba naman pupunta sa isang amusement park, ganyan, just to have fun. You have the Seven of Swords, the Queen of Swords, and the Nine of Swords. Okay, so Queen of Swords energy, air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Meron ditong parang naghihinala, no? Bakit may paghihinala? I think yung iba sa inyo, nagkaroon ng issues in the past, ng trust issues. With the Four of Swords, you've healed from this. I think, sa relationship ninyo, mas pinili mo na magstay. Because you want to save this relationship, lalo na kung meron na kayong anak. Like, you are a family unit, no? So, mas gusto mong maayos yung relationship. You are holding on to this relationship. Ayan, no, may vacation talaga. So, malaking tulong yung pagbabakasyon together with your person, especially kung may anak na kayo, spending more time with your family, kasi dun mas nagiging matibay yung bond ninyo, yung bonding ninyo. You are divinely guided. I think, meron ditong taong nagbabago na for the better. Maaring nare-realize niya yung halaga ng family, yung halaga ng mahal sa buhay niya. Some of you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. I think in the past, there were parang nagkaroon ng obsession. Meron dito na medyo naging toxic sa relationship. Lalo na kapag kayo, yung malayo kayo sa isa't isa. Especially if you are in a long distance situation. I see a romantic partner na, ayun nga, long distance. Tapos pwedeng nagkakaroon ng problema or issues dahil sa selos. But I think ngayon yung iba, magkasama na kayo ngayon. And kung sino man tong taong malayo sa inyo, siya yung gumagawa ngayon ng paraan para makabawi sa'yo. Nagbabago for the better. O ayan, no? Feeling guilty siya sa situation. Maaring yung iba sa inyo confirmed na nagkaroon ng pwedeng third party situation in the past. Pero mas pinipili nyo ngayon na ayusin yung relationship, yung connection ninyo eh. Siguro binigyan mo to ng parang taning. Kapag hindi mo pa rin inayos yan, aalis na kami ng mga bata, yung mga ganon. Or iiwan na kita. So, itong person na to, nakinig naman siya. Kaya ngayon, babawi sa'yo. O, diba?
nagkaroon ng kapatawaran. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Ayun, nagkaroon ng disappointments. Na-disappoint ka ng person mo, na-disappoint mo rin siya, pero you chose to forgive. Kasi gusto nyong i-keep tong relationship. Especially may mga anak na. Okay? So, let's see naman yung mga single na Libra. Libra singles. Libra singles. Energies ngayong July 2024. Parang wala kayong mapili. Oo. Parang yung person na nagkakaroon ng interest sa inyo, hindi kayo interesado. Yung iba, mataas ang standards ninyo. Yung emotional needs ninyo is talagang to the roof, no? Maybe you want someone who can really, parang impress you or be there for you emotionally. Ace of Wands. Some of you, meron kayong nakilala or pwedeng, you are talking sa taong to, nakikipag-usap ka na sa kanya, but sa una lang may spark. Oo. Parang akala mo, okay, interesting tong taong to. And then eventually, nung madalas na kayo nag-uusap, na-realize mo na this person can be boring or this person can be parang hindi siya yung parang kaano mo, ka-level mo or ka-wavelength mo. So you prefer, mas pinipili mo ngayon na just to be single. Baka meron kang meditation, clearing, removing negativity. Okay. Some of you, maaring itong person na to, makilala nyo sa isang party or nakilala nyo sa isang party. Kaya lang, this person, maaring meron na siyang asawa or in a commitment. Kaya parang, oops, that's not what I want, diba? Forbidden love, Tapos naisip mo, ito na naman, wag na lang. Kasi pwedeng na-experience nyo na yan in the past na na-involve kayo sa isang third-party situation. And hindi naging maganda yung outcome para sa'yo, no? So ngayon, malinaw sa'yo kung anong gusto mo sa isang relationship. Diba? Iniiwasan mo ngayon itong mga forbidden love, itong mga relationship na alam mong walang maidudulot na mabuti sa'yo. So para sa'yo ngayon, you want a steady connection, a mature relationship na walang issue or problema sa ibang tao. That's why you are removing them sa buhay mo. Pwede kasing may nag-o-offer na nagpaparinig, ganyan, or this person is letting you get to know this person. Gusto niya makilala mo siya ng lubusan. Kaya lang, pag sobrang nakilala mo na siya ng lubusan, meron palang pamilya. So, mahirap, diba? Kasi usually, ang strategy ng mga yan, hindi mo na ipapaalam na meron silang pamilya or asawa or girlfriend, boyfriend, no? Papahulugin ka muna. Pag nahulog ka na, parang mahirap na sa'yo na umalis kasi na-inlove ka na. Tapos andyan na yung parang arrangement na, hindi, mahal kasi kita, magstay ka. Ikaw talaga yung totoo kong mahal. Diba? Priorities. The quality of your life is determined by how you spend your time. Make sure your schedule reflects the life you want. Yes! Sabihin niyan, kung ano yung gusto mong buhay sa buhay mo, yun yung ginagawa mo ngayon. Kasi pwedeng, yung iba, sasabihin, ayoko nang
ayoko ng may kaagaw, pero hinahayaan mo naman na mapunta ka sa isang third party situation. So, 'di ba, dapat in alignment 'yon. So, kung ayaw mo na may kaagaw, di iwasan mo yung may mga ano na, commitment, 'di ba? Para walang sakit ng ulo. So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.